kung ikukumpara natin sa kasalukuyang administration and the previous administration, I think mas mataas yung level ng pagsang-ayon at saka sabihin na nating satisfaction from the previous administration as compared to the present one. So I think maliwanag no sa pagtanggap at sa init ng sabihin na nating reception ng ating mga kababayan dahil kay Pangulong Duterte wherever he goes, napanatili niya yung kanyang rockstar image, no? And I believe this is something na maaari namang magamit, no, ng kanyang mga kaalyado, especially ngayon na darating ang ating senatorial elections. Ang dami pong political na mga ganap sa Pilipinas. Chapsuy ang mga issue. Ano po ang monitoring ninyo, Prof, hinggil dito sa ongoing na pagpapabagsak kay VP Sara Duterte? Well, basically, this is something na expected na natin. In my other interviews, I already mentioned that I spoke about the grand design of the current administration to really weed out itong si VP Sara Duterte from the presidential race, no, come 2028 because of her sabihin na natin potential sway over the voters and yung kanyang mga pre-poll surveys na malakas naman talaga yung kanyang mga numero, no. So the impeachment is actually a way to perpetually ban her from running and from participating in any government function, and I think this is also a way by which the current administration would want to silence, no, the Duterte camp, and in order for them to become a minority opposition, no? Prof, darating po na botohan at may binibitbit po ng mga kandidato ang administrasyon. Tingin niyo po ninyo itong mga nangyayari ngayon sa impeachment ay nakatutulong sa kanilang kampanya para makuha ang simpatya ng mga botante? Well, if you're going to look at for example, yung ating for instance, yung social media, no, makikita naman natin every time na may mga ginagawa sila ng mga content or may mga inilalatag sila ng mga postings, makikita natin na medyo hindi maganda yung reception, no, ng taong bayan. And then siguro that's the simplest way of us being able to see the pulse of the masses, no. Of course, the surveys will tell us otherwise, no. But then again, sa akin mas mahalaga na tignan din natin kung ano ba talaga yung sentimiento on the ground, no. And makita naman natin in many of their gatherings, no, yes, malalakas sila individually, pero yun nga binabanggit din natin madalas na maaaring yung endorsement ng ating pangulo sa kanila may be regarded as a kiss of death, no, na kung saan instead na makatulong baka lalong makasama doon sa kanilang mga senatorial bid, because let's face it, no, medyo unpopular naman talaga yung current administration. May mga problema sila regarding the reform agenda, may problema sila sa pagbababa ng presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na nga ngayon na tumataas at napataas ang presyo ng karneng baboy, and all of these things actually are gut issues, no, that I think the administration failed to resolve in the past 3 years. So definitely magre-resonate ito, no, doon sa would-be implication dito sa mga kandidato na kanyang sinusuportahan. And like I said, the midterm elections is always a testament of vote to the current administration. Whether the public still has their trust and support to the president, dito natin yun makikita. Tsaka talagang napupunta, Prof, itong usapin na ito sa labanan ng mga elite at ng masa, ng Marcos at ng Duterte. Kahit iiwas natin doon, Prof, yung usapin, talagang doon pupunta eh. Tama po yun. Basically, because this is the narrative that is really shaping the political milieu and the political environment right now. Maliwanag na ang tunggalian na ito, no, tunggalian ng mga hindi lamang ng mga pamilya, no, kundi nung hangarin at talagang layunin na gusto nating maisulong para sa ating bansa. Na siguro nakita natin, naranasan natin for the past 3 years, we
we believed and we banked on the idea of progress and unity, pero ito nga ang nangyari, no? Lalo lang tayo nalulubog dito sa political noise, no? And I believe these elections really could turn things around, if especially if we will be able to choose the right mix of candidates na ihalal natin, lalong-lalo na sa Senado. Opo, Prof, very, very crucial nga at maraming nagsasabi na talagang ang impeachment at ang mga kaso versus President Duterte ay ano lang, decoy lang para matabunan yung issue sa 2025 BICAM report. Anyway, sinabi po ni former Executive Secretary Vic Rodriguez na halos sobra kalahati na ng budget ngayong taon ay na-release na at nauna daw yung unprogrammed funds. Tama po yun, ano? And syempre, they would want to really capitalize on whatever resource that they have. This is really a part of their political machinery to begin with, na magbigay talaga, no, ng mas maraming ayuda in order to silence yung ating mga kababayan, ano? And I really don't know up to what extent will this ayuda be helpful doon sa kanilang agenda, because syempre darating din naman yung pagkakataon na yung kamulatan ng ating mga kababayan that in spite of this ayuda na ibinibigay nila, pipili pa rin sila ng naaayon, ano? So sa aking pananaw, siguro maaring for the meantime pwede pa rin naman nilang tanggapin itong mga ayuda na to. After all, this is taxpayers money. But then again, come election day, it's imperative that they really choose kung ano talaga yung idinidikta ng kanilang puso, ng kanilang isipan, kung ano ba talaga yung mas reasonable na pagpapasya, no? Para mas masiguro naman natin na magiging maayos na ang kakahinatnan ng ating bayan. And yun nga, no? I agree with VP Sara nung binanggit niya na sana makita itong kamalian ng Kongreso dito sa pagpa-file ng impeachment complaint na to, dahil nga yung verified complaint, no, hindi ipinasa ni Secretary General Velasco, when in fact we already have the 3 complaints. Kung ito kasi ay nailaga kaagad sa House Committee on Justice, it could have been filed, buti na academic na magkakaroon ng 1-year ban doon sa ating impeachment filing. And yun nga, parang inantay pa nila, no, na dumami at magkaroon ng 4th impeachment complaint before they filed it to the House Committee on Justice, na yun nga naging dahilan kung bakit maisasampang ito ngayon sa Senado. Opo, and Prof, magandang umaga, si Admar po ito. Kapwa nag-aakusa na panglilihis lang sa issue itong mga ginagawa ng magkabilang kampo po. Ano pong masasabi niyo po dito, Prof? Well, at the end of the day kasi, these are issues that we really need to face, no? Yes, marami talaga tayo mga issue na talagang mahalaga, kagaya halimbawa ng lumalalang inflation, kakulangan natin ng mga foreign direct investments, problema sa social services. But then again, when you look at the bigger picture, no, a lot of these things actually could be solved part and parcel because of this political noise that is happening right now. For instance, itong bicameral committee report na to, no, naglalagak ng napakalaking pondo para dito sa influence peddling through ayuda mechanisms. It could have been diverted to other long-term investments that could have resonated in better yielding outputs for the country. Kaya lang, yun nga, I believe there is a mismanagement of funds right now that's happening. And this is something na kailangan din nating tingnan, no? Yes, may mga allegations sa ating ikalawang Pangulo regarding the use of our confidential funds. But then again, the question here is, do we really need to go through an impeachment process which is very tedious, at the same time very time-consuming, and sabihin na natin very divisive and polarizing, when in fact we have other
mechanisms para naman malaman kung anong katotohanan dito, no? So I think both camps really are doing this naman para nga yun nga mabigyang linaw sana, no? Ito naman ang mahalaga sa taong bayan, malaman yung direksyon, malaman kung ano ba talaga ang punot dulo, and of course mabigyan natin ng mabigyan ng finality at tamang explanation lahat-lahat nitong mga political allegations na nangyayari ngayon. Opo, at kapansin-pansin na puro legal remedy ang hiling ng kampo o mga sumusuporta o hindi nakakaayon dito sa impeachment. Samantala sa kabila nga, parang usaping politika ang kanilang inuuna po. At dahil nga nagpasaklolo sa legal, pinupunan nila itong hakbangin na ito. Prof, sa tingin nyo po, ito'y bago na klase ng sistema or kumbaga hakbang, lalo na ginamit itong impeachment dahil sa kasaysayan naman po, wala bang question doon sa nakalipas na mga impeachment din? Well, siguro ang kagulat-gulat kasi dito is for the first time meron tayong ini-impeach na vice president, no? And kung naalala natin yung mga nakarang impeachments natin, ang ini-impeach natin ay yung mga pinakamatataas na personalidad dun sa bawat level, no? We already had an impeachment with the president, the executive, we already had an impeachment with the Supreme Court dun sa Chief Justice, and yun nga sila yung may hawak talaga, no, nung kapangyarihan doon sa kanya-kanyang departamento na yon. But then again, when we look at the vice president, okay, maliwanag na ang vice president lang naman natin is the president in waiting, you know. She performs ministerial functions every now so often. She will be the next in line, ano, as a constitutional successor in case na may mangyayari sa ating pangulo na hindi maganda, like death or permanent disability, things like that. Ano, she will be the next in line. Maliwanag naman yung sa ating saligang batas. Now, with VP Sara right now, maliwanag din naman na hindi na siya, no, binibigyan ng mga ganitong functions, no, unlike before when there was maalala natin every time BBM goes abroad, ipinagkakatiwala niya yung gobyerno kay VP Sara, pero right now hindi na natin naasahan yon, no? So yung ministerial function na yon definitely wala na, plus the fact na wala na rin siyang hinahawakan na cabinet position right now because she resigned from the DepEd. And so what I mean is ano ba talaga ang dahilan bakit kailangan punteriyahin ng isang opisyal na wala naman talagang masyadong mabigat na ginagawang katungkulan maliban doon sa hahalili siya sa kasalukuyang pangulo, no? So if all of these things is not really in line with the 2028 elections, then of course the administration would just simply say, we're doing this because of transparency and accountability's sake, no? So if that's the case, no, I think the current administration also has some explanation to do regarding how they are using the funds. And here we're talking not only of millions but of billions of pesos, no, na hindi natin alam kung paano talaga nila ginagasta. At hindi rin malinaw kung paano nila to na-generate. But one thing is for sure, lumalala at tumataas ang ating foreign debt. And part and parcel of this actually will have to deal with, how the government is spending the money. Opo, at sa nakikita nyo po, Prof, meron pa rin po bang hatak ang mga Duterte po? Hindi po ba bumababa ang kanilang kumbaga star power po sa kabila po nitong mga batikos, sa kabila po ng issue na ipinupukol sa kanila? Sa napapansin nyo po, lalo na sa ground, sa mga tao, sa social media, sa pagtanggap ng social media sa mga batikos sa kasalukuyan po, nananatili pa rin po ba yung star power na yon? Yes, definitely, no. Kapansin-pansin naman ito, no, sa mga nakaraang pagtitipon na kung saan yung pagka lumalapag ang ating pangulo, makikita naman natin na medyo lukewarm, no, or medyo cold yung response sa kanya ng tao, no. Makikita naman natin 'yan sa mga postings, no, if ever you're looking at it. And makikita rin naman natin to whenever you talk to the people
people, no, yung mga sentimento ng mga tao on the ground. Para sa akin kasi yun yung talagang legitimate at unadulterated na messaging, no, or na naratibo na kailangan nating tingnan kasi ito ay direkta talaga sa tao, no. So the way I see it, yes, definitely, no, may mga segments din naman na talagang kumukondena sa mga naging polisiya ng nakaraang administrasyon, ng nakaraang pangulo. But then again, if we look at the majority of the sentiment of the public and the perception that they have, as well as their demeanor and their acceptance dito sa, kung ikukumpara natin sa kasalukuyang administration and the previous administration, I think mas mataas yung level ng pagsang-ayon at saka sabihin na nating satisfaction from the previous administration as compared to the present one. So I think maliwanag, no, sa pagtanggap at sa init ng sabihin na nating reception ng ating mga kababayan dahil kay Pangulong Duterte wherever he goes, napanatili niya yung kanyang rockstar image, no. And I believe this is something na maaari namang magamit, no, ng kanyang mga kaalyado, especially ngayon na darating ang ating senatorial elections. Opo, at palatandaan nito yung pagpapaliwanag talaga ng ilan sa mga pumirma na mga kongresista sa kanilang mga constituents. Nagbigay sila ng rason doon. Ano ba ang dahilan? Kasi nakikita nila yung backlash mismo ng taong bayan na Prof sa kanila naging hakbang. Tama po 'yun, ano, lagi nga nating nakikita, no, na ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila pumirma? Ano ba talaga ang rason, no, behind this? Is it because of motivation behind the additional monetary incentives? Kung gano'n ang magiging batayan ng kanilang pagpirma, ibig sabihin maliwanag, walang prinsipyo, no. Ang agenda na isinusulong lamang nila rito ay kung ano yung makakabuti sa kanila at sa kanilang mga constituents, no, basically. And they're not really after for the truth. They're not really looking into finding out and investigating exactly yung punot dulo nitong kanilang mga allegations. So that makes these leaders, no, less of parang masabi nating hindi talaga nasusunod yung mandato ng kanilang mga opisina regarding how they should react and how they should vote in terms of deliberations kagaya nga nito ng maselan na usapin ng impeachment. And siguro kailangan din nating makita, no, ano ba talaga yung kanilang contention. And nga masyadong minadali itong impeachment filing na to, which did not give them ample time to really look into, verify, and scrutinize whatever allegations they have there. Is short of saying na parang pumirma lang sila just because there is an immense pressure from the top. And in the process of signing, they were promised, no, a lot of incentives. So it's like incentivizing a political issue like the impeachment, but it's not really in pursuit of the truth, but rather in pursuit of their own vested self-interest. Prof, isang paksa na lang bago po tayo magtapos sa issue po ng censorship. Ang mga political vlogger at mga online influencer po ay dumadaing ng censorship dahil po sa pagpapaimbestiga sa kanila sa Kamara sa issue po ng fake news at disinformation. Anong nakikita mo dito, Prof, na issue? Well, definitely this is something na expected naman as the election time is drawing near. But I hope that the government should have established clear-cut structures and mechanisms para talaga masiguro, no, or ma-filter or ma-sensitize natin itong mga lumalabas na mga news items na to, itong mga blogs na to, no. But then again, the thing is, I think when we look at social media, it gives a clear messaging that the democratic spaces in the country are very much alive. And, curtailing this or
censoring this is something inimical to our democratic growth as a country or as a nation. Ang mahalaga siguro nating talagang tingnan dito is yun nga, yung mga mechanisms no that will strengthen fact checking and filtering, pero wag namang censorship, because to censor somebody or a person on the premise na siya ay kakampi halimbawa nung opposition, and that is not right, no, hindi yun yung kaaya-aya at hindi nararapat, dahil ito ay maliwanag na taliwas doon sa pagpapakita natin ng ating kakayahang na magpahayag, lalong-lalo ng ating mga pananaw sa issue ng politika. Tsaka, Prof, di ba pag sinabi mong democracy, kakibat niya ng katagang freedom, kalayaan. Eh mukhang Yes, tama po yan. nasisikil, Prof, sabi ng mga vlogger at ng mga influencer sa pagpapatawag ng House. For example, sa ibang bansa kasi, matindi rin ang ginawa niyang Biden administration sa US regarding Tama sa yan. issue na yan, sa paksa na yan. Recently naman ay si US Vice President J.D. Vance, binira naman niya yung mga opisyal sa Europe o sa EU dahil nga, mantakin mo, Prof, even pagdarasal ng taimtim sa pampublikong lugar ay pinagbabawal na sa lugar na yun, at maging ang pagdarasal sa iyong sariling bahay ay kinukonsidera nila na paglabag sa batas. So yung ating kalayaan sa pagsamba at kalayaan sa pananalita, Prof, sa Pilipinas ay nangyari na rin, lalo na yung sa KOJC siege. Tama yun, tama yun. And I believe this is something na talagang hindi natin dapat isulong at laging dapat nating ikondenehin itong mga ganitong paglabag, lalong-lalo na sa ating karapatan, because you cannot have a government with its might and enormous presence and influence become oppressive and suppressive of the very rights that it is supposed to protect and uphold, no. So magiging counter kasi yun, magiging kumbaga parang counterproductive and ironic, when you have a government that is supposedly safeguarding the interests and the rights of individual citizens, pero sila pa mismo yung kikitil dito, and hindi yun ang hindi naayon at hindi nararapat. So I think nakikita rin ng palasyo ngayon yung current influence and the clout nitong mga bloggers and influencers na to, because let's face it, mas may freedom sa social media as compared to traditional media. Mas matindi yung clout dahil mas maraming nanonood, at mas matindi ang reach ngayon din ng mga bloggers and influencers na to, because they're able to post at least free dito sa iba't iba nating social media sites, and yung reach, I think ito yung kinakabahala ng ating administration, the reach and immense influence that it will have over the people. Maaring maging potent factor kasi ito that may shape the outcomes of this 2025 elections. Tsaka sinabi rin recently sa isang speech pa rin ni US VP J.D. Vance, nag-warning siya doon sa European leaders hinggil po sa issue ng free speech crackdown. At nabanggit po niya, Prof, itong katagang censoring your opponent and putting them in jail. Nako, akma-akma ito sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Censored yung mga social media accounts, tapos putting him in jail para hindi na makapagsalita. Tama yun. And I think we're seeing here traces of the martial law rule na alam naman natin marami sa atin tumuligsa at marami sa atin hanggang ngayon inaalala at sinasariwa itong mga mapapait na naranasan natin during the martial law years. And I think we're seeing Philippine history going full circle again with the current actions that is being done by the the current president, who is the son of the former dictator. So I think this is something na
hindi natin kailangan right now, and lalong-lalo na masyadong malaki yung political noise sa bansa, mas kakailanganin natin lahat ng aspeto at lahat ng kakayahan para magkaroon tayo ng informed decision making. And I think censoring social media, especially these bloggers, will be a hindrance to that. No? So kailangan panatiliin natin yung kakayahan natin ng makapagpasya batay sa tamang impormasyon na kailangan din natin makuha. Prof, maraming salamat po sa inyong panahon ngayon pong umaga at mabuhay po kayo, sir.